magandang gabi. O baka ito na ang gabing pagsisihan mo ang pagkuha sa mga bagay na hindi sa iyo. Ako si Mang Hector. Mahilig tayo sa mga alahas, di ba? Isang simbolo ng yaman, pag-ibig o pangako. Pero sa kailaliman ng ating mga gubat, may mga alahas na hindi ginto ang halaga, kundi dugo at laman. Sabi nila, kapag nakakita ka ng singsing sa gitna ng gubat, huwag mo itong susubukan dahil ang ilang singsing ay hindi palamuti, kundi isang posas na magkakabit sa iyo sa isang mundong hindi mo na matatakasan. Maupo ka, itago mo ang iyong mga kamay dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Elena at sa singsing na ayaw nang humiwalay sa kanya. Pakinggan mo ang kwento ng singsing ng engkanto. Si Elena ay isang mountaineer na mahilig sa mga off the beaten path na mga bundok. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng balete sa Matbanahaw, may nakita siyang kumikinang sa gitna ng mga ugat. Ito ay isang antigong singsing na gawa sa tanso. May disenyong tila mga baging na nagkakabuhol-buhol. Sa sobrang ganda nito, isinuot niya ito sa kanyang kanang palasingsingan. Eksaktong-eksakto, nakangiti niyang sabi. Pero pagbaba niya ng bundok, nagsimula ang kuryosidad na maging kaba. Sinubukan niyang hubarin ang singsing bago matulog, pero tila ba sumikip ito. Gumamit siya ng sabon, langis at kahit floss. Pero ang singsing ay tila naging bahagi na ng kanyang buto. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Elena ang isang matangkad na lalaking may mapuputing mata at balat na parang balat ng ahas. Tinanggap mo ang alay ko, bulong nito sa isang wikang tila hangin. Ngayon, akin ka na. Kinabukasan, nagulantang si Elena nang makitang ang kanyang daliri ay nagsimulang mangitim. Hindi ito pasa, ito ay parang nabubulok na kahoy. Ang mga baging na disenyo sa singsing ay nagsimulang humaba. Ang mga maliliit na ugat mula sa singsing ay unti-unting bumaon sa ilalim ng kanyang balat, gumagapang patungo sa kanyang pulso. Sa bawat pagtibok ng puso ni Elena, nararamdaman niyang may humihigop sa kanyang enerhiya. Pumunta siya sa isang albularyo, pero nang makita nito ang singsing, napaatras ang matanda sa takot. Nakasundo ka na, Neng, sabi ng albularyo. Iyan ang singsing ng kasunduan, hindi mo iyan isinuot, siya ang pumili sa iyo. Sa bawat araw na suot mo yan, kakainin yan ang iyong laman hanggang sa maging isa ka na lang sa mga anino sa gubat. Sa desperasyon, kumuha si Elena ng malaking gunting para putulin ang kanyang sariling daliri. Pero bago pa man dumapo ang talim, ang mga ugat mula sa singsing ay biglang lumabas sa kanyang balat at pumulupot sa kanyang braso. Pinipigilan siya. Ang boses ng lalaki sa panaginip ay narinig niya ng malinaw sa loob ng kanyang kwarto. Ang kamatayan mo ay hindi sapat para matapos ang kasal na ito. Unti-unting naging kahoy ang balat ni Elena. Ang kanyang buhok ay naging mga baging at ang kanyang mga mata ay naging kulay lumot. Isang gabi, nawala si Elena sa kanyang apartment. Ang tanging natira ay isang tuyong sanga sa ibabaw ng kanyang kama.
na may nakasuot na sing-sing na tanso. Sinasabing, kung aakyat ka sa Mount Banahaw at makakita ka ng isang punong may hugis ng isang babaeng sumisigaw, huwag kang lalapit. Dahil sa isa sa mga sanga nito, may nakasabit na singsing na kumikinang, naghihintay ng susunod na mapapangasawa na dadaan at magagandahan sa kislap nito.